Ayan, good morning mga kababayan. Ito po, pag-usapan pa rin natin ang barangay at SK election. So ngayon ay mapapanood po natin itong panayam kay Attorney Romulo Macalintal, na ito nga pong si Attorney Romulo Macalintal ay kine-question po niya yun pong patungkol po sa halalan kung halimbawa katulad nitong postponement na binabalak ng mga mambabatas na gusto nilang ipagpaliban itong pagdaraos ng BSKA. Kaya nagsalita muli itong si Attorney Romulo Macalintal. So ngayon ay panoorin po natin at pakinggan ito pong panayam kay Attorney Romulo Macalintal ng DZRH. Ito po mga abayan, panoorin po natin ng sabay-sabay. Macalintal, isang election law expert na sa linya natin. Attorney, magandang hapon si Henry at si Karen. Hello po, Attorney. Magandang hapon sa inyo, Henry and Karen, at sa inyong Opo. mga kapanood at kapakinig. Paabala lang kami sa inyong makisig at may gininto ang tinig sapagkat, teka muna, ano ho ba ito? Pwede ba ulit i-postpone yung eleksyon ng barangay? Yan ang talaga namang sinasabi ko na pinagsasamantalahan na naman tayo ng mga mambabatas na ito, no? Yung mga nag-i-sponsor yan, na parang pinalalabas na mga taong bayan ay kayang-kaya nilang tanggalan ng karapatang makaboto. Ilang beses na silang pinagsabihan ng ating Korte Suprema na yung pag-postpone ng halalan ay hindi dapat na ginagawa yan kapag ay nakatakda na, sapagkat kung wala namang sapat na kadahilanan ay hindi naman yan dapat na pinopostpone. Kaya yung sinasabi na postpone na naman, yan ay labag na sa ating saligang batas. Na maging ang chairman ng COMELEC sa kanyang testimonya nung isang araw sa mababang kapulungan ay nagpahiwatig na rin na haharap sa malaking pagtuligsa sa Korte Suprema ang nasabing balaki ng House at ng Senado na ipagpatiban ang November 2 barangay elections. Although meron ho namang sinasabi na kung matutuloy ito sa 2028 na, ay magiging fixed term na 5 years yung mga uupo. Oo, pero hindi naman yun ang sinasabi lang noon, kundi may kasamang postponement, ano? At doon nga sa decision ng ating Korte Suprema, noong isang kaso dyan, yung Macalintal versus COMELEC, kapag kaganyang may postponement, ay dapat na may mabigat na kadahilanan. Ay wala namang sinasabing dahilan kung bakit ipopostpone, ano ha? At wala namang government interest involved. Walang yung pamahalaan natin, wala namang interest dyan. At yun naman yung nakatakda na. At saka isa pa, Henry and Karen, 8 billion na ang nagastos ng COMELEC. Ganun na lang ba? Ipababayaan na lang ba itong mga mambabatas na ito nag-i-sponsor niya na mawala yung ating 8 billion na para pag inaanod na lang ng baha ang pera natin, na parang walang patumangga sila sa pagbabaliwala sa pera ng bayan. 8 billion na nagastos dyan, pagkatapos babaliwalain lamang nila. Opo. Attorney Mac, ang mga nabanggit nyo, kailangan merong mabigat na rason sa kumbaga postpone ng eleksyon, ano? Ang nababalitaan natin kasi ang mga bills po na final, separately naman po ito, ang sinasay po nila economic and domestic crisis dahil nga po sa ongoing conflict in the Middle East. Ito po ba ay sapat, o could you give us more concrete examples kung ano yung mga maaaring ma-consider para sa postponement ng isang eleksyon, Attorney Mac? Ay halimbawa, nagkaroon talaga ng malawakang terrorism problem tayo. Nagkaroon talaga ng malawakang paha, no, yung talagang malamalakang kalamidad sa ating bansa. Yan, mga ganyan ang dahilan yan, ano? At kung talagang walang pera talaga ang bansa natin, hindi naman nawawala ng pera ang bayan natin. Katunayan na taon-taon ninanakawan tayo ng ilang mga Aray mambabatas. mo. Aray mo. Aray mo. Okay yun na. Walang pera, ano Opo. Kaya walang dahilan ano? Kundi yun ay politikang ibig lamang Opo. ng mga mambabatas na nag-i-sponsor niyan. Kaya nga nung magkaroon kami ng oral argument tungkol sa postponement dyan sa Korte Suprema, nung tinanong ako ng ating mga maestrado kung ano ang dahilan at lagi nagpo-postpone itong mga mambabatas, sabi ko kasi po yan ay political propaganda.
political propaganda yan ng mga senador at saka ng mga kongresista nag-i-sponsor niyan. Na kapag malapit ang halalan, ay lagi sila nagpo-postpone para maging maayos ang tingin sa kanila ng mga barangay captains ito, ng mga barangay gagawan. At binabaliwala ang karapatan ng taong bayan na sila mismo mamili ng kanilang mga kandidato o leader ng kanilang mga barangay. Na nangyayari dahil sa holdover, parang ina-appoint na lamang ang mga barangay officials na yan ng ating mga mambabatas. Opo. So, Attorney Mac, siguro follow-up ko na lang din po sa nabanggit ninyo, yung mga rason. Pero kasi naalala ko si Chairman Garcia, na interview din po natin siya dito sa ating himpilan. Tinanong ko din po yung mga rason kung ano yung pwede na makonsider. Yung nabanggit nga po na natural disasters pa nga po, hindi naman po maaaring maging rason pa yon na kung hindi buong bansa ang apektado, di ba po? So, sabi niyo po ang keyword niyo po ay malawakan at buong bansa ay dapat, oo. So, hindi naman po pwedeng buong bansa ay sabay-sabay binaha, sabay-sabay nilindol. Karen, natunayan noong nagkaroon tayo ng COVID, sa buong bansa yan, buong Yes, oo. Yeah. Katulad po niya. nagkaroon tayo ng 2022 elections, national and local elections pa yan. So ayun na po mga bayan, yung pag-uusapan ngayon ay yung patungkol sa 2022 postponement. Na yun nga po, panahon ng COVID, yung 2022 ay pandemic pa nun. Yun po yung pinuspon po nila mga kababayan. So base sa naging decision po ng Supreme Court, na yan po ay unconstitutional nga po, labag sa batas yung ginawa nilang pag-postpone sa 2022 postponement. Ito po, panoorin po natin. Natuloy yan. Bakit hindi na matutuloy itong barangay elections na ito? Ah. Kaya kung babasahin mo yung explanatory note nila, wala akong makita ng mabigat na kadahilan para ito ay ma-postpone na naman. Tama. At marami na nga sa mga justices ng ating Korte Suprema ang nagbigay ng kailang sarili-sariling opinion na yung ganyang mga kunwari fixing the term of office. Iyan ay subtle way na talagang it is a disguise na yan ay kunwari ay setting the term pero disguise as yan lang yan dahil sa gusto na Postponement. nila ay ma-postpone ang halalan. Para Inilagay nila to set the term of office to 4 years. Ngayon, to fix the term of office to 5 Nako. years. Anong pagkakaiba nun to set up to fix? Hindi ba yung parang pinalalabas lang parang tayo mga Pilipino ay tanga? Di ba? We Nako. part of the world pero ganun eh. Kaya yun ang sinabi ko nung sa isang interview sa akin. So ang Hindi naman kami mga tanga ang na nakikita, hindi yan maintindihan. nakikita ninyo lamang na rasyonale kung bakit nila gustong i-postpone ito para magkaroon ng utang na loob sa kanila yung sitting Tama. barangay captain in the Sanggunian, Yes, so yun, that tama yun. so that magagamit din nila as machinery. Wait lang, bakit nawala? Commercial yata. All politics are local, parang ganon na Tony Mac, ano? Yan ang aking pananaw dyan. Yan ang aking nasabi. At yun yung sinabi ko yan, on record yan. Na sinabi ko yan sa ating Korte Suprema. At I was quoted by the Supreme Court. Bigay ng separate opinion sila sa bagay na yan. Would you again challenge this kind of if ever na matuloy itong proposals and Ay, bills na talagang ito? inihahanda ko ng aking sarili. Nako, nakahanda na pala. Para i-challenge. Hindi makalimtal. Kasi hindi ko naman pwede pabayaan na yung ating mga kababayan din ay basta na lang mapaliwala. Tayo mismo, Kaya ayoko naman na yung aking mga apo balang araw sa sabihin, bakit pinabayaan mo na naman ito, hindi ka man lang nagsalita. At least kahit na paano matalo man ako sa Korte Suprema, at least nakilaban tayo, pinaglaban natin ang bagay Yan, na si yan. Atty. Macalintal. Very well said. May At paninindigan. kami makahingi na rin lamang sa inyo as a constitutional law expert, kasi mayroong mga debate sa kaisipan na tama bang kasuhan yung pangalawang pangulo sa Regional Trial Court ng grave threat samantalang nililiti. So ayan po mga kababayan, yung panayam kay Atty. Romulo Macalintal na talagang kilala po natin siya bilang isang constitutional lawyer, mga kababayan, election lawyer, na talagang nakahanda na po itong si Atty. Macalintal sakaling maipasa na maging ganap na batas
itong mga panukala dyan sa Senado o kaya dyan sa House of Representatives. So talagang kikwestiyonin po ni Atty. Makalintal, mga kababayan, yung legality, yung constitutionality ng batas na kanila pong ipapasa, lalong-lalo na dito po sa batas, sa balak nilang pagpupuspon ng barangay at SK election, sapagkat naniniwala si Atty. Makalintal na hindi na dapat maulit itong pagpupuspon, sapagkat ito po ay may desisyon na, pinagdesisyon na ng Supreme Court na labag sa batas or unconstitutional ito pong postponement ng BSKA. Kagaya po ng naging desisyon ng Supreme Court noon pong 2022 postponement ayon sa Makalintal versus Comelec. Labag sa batas yung postponement ng barangay at SK election, lalong-lalo na kung walang sapat na kadahilanan. Okay, so abangan na lang po natin mga bayan, itong pag-question ni Atty. Makalintal sakaling pumasa, sakaling maging ganap na batas, ito pong mga panukalang inihain dyan sa Senado at sa House of Representatives. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang araw po sa ating lahat.